Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ito'y dumako man sa iyo ng gabi, magandang gabi sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon dahil tinanggap mo ang mensaheng ito at nawawag mong hayaan na hindi mo mapakinggan ito. Dahil mahal ka ng Diyos, ito'y pinagkaloob niya sa iyo, hindi aksidente kapatid. Sa marami ng bagay na napapakinggan natin, idagdag mo na rin ito kapatid sa iyong kaalaman. Praise the Lord. Halina po. Ang babasahin po natin ay sa aklat ng Awit 50 verse 16 hanggang 17 po. Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi nyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Kay raming nakapakinig, nagbabasa, ngunit sa sarili nilang kaunawaan lamang tinanggap. Kaya patuloy pa rin sa paglago ng kanilang kasalanan. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ito sa Hebreo chapter 4 verse 2. Nakakalungkot, hindi nila lubos tinanggap ang mensahe ng Diyos dahil sa walang tamang relasyon sa Diyos. Nakakahiya. Madalas ang mga ganitong pagkaunawa ay lalong ikinaliligaw, mas kinakatwiranan ang mga kasalanang kanilang nagawa. Sa Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanagan, ginagawang kadiliman, at ang kadiliman, itinuring na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. At ayaw na ayaw makinig sa tunay na mensahe na nakapaloob doon sa salita ng Diyos. Hindi niya nararamdaman ang hapdi na nagawa ng salita ng Diyos sa kanyang puso, sapagkat ang salita ng Diyos ay higit pa sa tabak na magkabilang dulo ang talim. Hallelujah, hallelujah. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ito'y matatagpuan sa Hebreo chapter 4 verse 12. Nakakalungkot. Niyayakap ang salita ng Diyos ayon lamang sa kanilang sariling benepisyo. Tunay nga na sinabi na makikinig na lamang sila sa mga nais nilang pakinggan. Mamahalin ang sarili. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Ito'y matatagpuan sa aklat ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. At pagkatapos, kapag patuloy pa rin ang pagsubok, magtatanong sa Diyos, natutulog ba siya? Ginagawa ko naman ang nagbabasa na ako ng salita niya. Nananalangin din ako at mabuti ako sa aking kapwa. Halos tipirin ko ang aking sarili upang maitulong lamang ako sa aking kapwa. Hindi nila alam, walang tulong ang anumang ginagawa natin na ayon sa pangunawa natin sa pagsunod sa Diyos. Hindi ang ating mga gawa. Sinabi rin na hindi rin sa ating gawa ang ating kaligtasan, kundi sa grasya ng Diyos. Kaya tayo naligtas at nararanasan ang malalim na pagsunod sa kalooban niya. Kaya walang sino man ang makapagmamalaki. Hallelujah.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ito'y matatagpuan sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Kung tunay ang ating pagbabasa, pagbubulay sa salita ng Diyos, ngunit nagpapatuloy pa rin sa pamumuhay ng makamundo, may Diyos-Diyosan, idolatry, adultery, liars, murderer, gluttony, greed, self-righteous, proud, and no faith to the one who created you. Sinabi rin ng sino mang nakakaalam ng tama at ito'y ginagawa ay nagkakasala. Ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit ito'y hindi ginagawa, ay nagkakasala. Ito'y sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 17. Upang maranasan mo ang tunay na gabay ng Diyos at tanggapin ang kanyang mensahe habang binabasa mo ang kanyang salita, gawin mo magkaroon ka ng tunay at tamang relasyon sa Diyos. Paano? Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay na Panginoon at tagapagligtas. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan at ikaw ay makakatanggap ng pagpapatawad mula sa Diyos. At dadaloy sa iyo ang banal na Espiritu at siyang magtuturo sa iyo at magpapaunawa sa mga mababasa mo sa Biblia. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, sapagkat mga kapatid, ipahayag mo ang salita ng Diyos, ipahayag mo sa iyong mga labi na ikay sumasampalataya sa Panginoon. Ito'y matatagpuan sa Roma 10:9. Purihin ang Diyos, ako'y nananalangin sa Diyos na maranasan ng bawat pusong nakatanggap ng mensaheng ito ay mabuksan at tunay na maranasan ng kagutuman at kauwawan sa presensya ng Diyos. At dalangin ko rin anuman ang iyong nararanasan, anumang estado mo sa buhay, at ay maging maayos at anumang pagkaalipo mo sa mundong ito ay tunay na kalayaan ang maranasan mo. Salamat sa iyo at ang kapayapaan ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong tahanan. Amen.